Yan, so mga araw ulit sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating munting channel, no. So for today's video, meron tayong gagawin, bali isang Hisense. Ayan, Hisense 32 inches, no. So yung problema niya, ano siya, wala siyang picture, may backlight. Yan, so meron siyang standby. Ito pala, ayan. Tapos meron natin yung kanyang power. Ayan, so nag-oscillate na siya. Bumukas na rin yung backlight, oh, kita niyo. Bumukas po yung kanyang backlight, pero patay tayo nito. Parang may problema yung kanyang panel, oh. Kita niyo ba yan? Para may biyak dito sa may bandang ano to, right side kapag nakaharap siya. Ito yung problema ng frameless kasi to eh. Ayan. So tingnan natin kung magawa pa ba natin yan. Ayan, oh, merong crack na yung kanyang panel. So buksan lang siguro natin yun. Tingnan natin kung may paraan ba tayo, may magagawa pa tayo dito. Ayan. Hindi na sila ito. Tawagan ito niya ron. So ito na po yung unit natin. Nabuksan na po natin, no? Yung board, kailangan natin tanggalin yung kanyang main board bago natin makuha yung kanyang ito cover para sa kanyang, para makita natin yung kanyang top board. Ayan, oh. So yung kanyang top board maliit lang pala. So tanggalin natin yung board muna bago natin matanggal to. So wait lang. Ayan, and makikita natin dito. So wait lang. Ayan, ito yung kanyang top board. So titingnan natin ngayon. Iwan ko lang kung anong problema nito kasi hindi ako nag-receive nito eh. Tingnan natin kung nakukuha ba natin sa pag-disable ng clock signal. Saan banda yun, ano? Yung problema niya. So tingnan natin kung saan banda yung problema. Balik muna natin yung mainboard nito, tapos papanda rin natin. Tingin ko dito pala yung problema sa may left side natin. So try natin na troubleshoot natin to. Tapos balik tayo kapag meron tayong nagawa na mas maganda dito. Kapag nakuha natin yung problema, kahit anong mangyari or makuha or hindi, babalik tayo at mag-update po tayo, no? Ayan, so wait lang para hindi na masyadong mahaba yung video natin. So ayun, continue tayo. Bali na set up na po natin, no, siya. Nawala yung natin yung cover niya. Ayan, so dito makikita natin na pinag-aralan muna natin yung top board natin. Inaral natin siya kung meron ba siyang clock or swap at saka swapping. So meron nga tayong nakita dito. Ayan, pansin nyo ba yan? Level, oh, LC1, LC2, clock 1 hanggang clock 6. Ito hanggang clock 6 yan. Tapos BS is R, STR. So ito yun siya. Ayan, oh. Bali konektado po yung linya na yan. Ayan, sa design niya nakakonekta po yan lahat. Wala po siya nilagay na resistor, fusible resistor, kundi ano lang, itong parang lalagyan ng resistor, pero ano po yan, konektado po yan lahat sila, naka-short po yan. Ayan, oh. Yung mga bilog-bilog na yan, dito yan galing sa may level shifter natin dito. Ayan, oh, konektado yan dito. Ito yung papuntang right, ito naman yung bilog na to, dadaan siya nito papuntang left. So gagawin natin ngayon, wala kasi tayong masukat na swapping voltage. Ito yung kanyang LC1, LC2. Ito yun siya. Ayan. Ayan, oh, 3.6 po yung kanyang voltahe. Ayan. Hindi po siya nagpalit-palit ng BGH na BBGL. Steady po siya ng 3.6. So ibig sabihin niya hindi gumagana. Hindi po gumagana yung ating level shifter nito. Ayan. Pero yung supply ng Bcom, ito yung supply ng Bcom natin. Ito yung BE. Bcom, saan na yung Bcom? Ito yung Bcom natin. Ayan, Bcom, meron siyang, tingnan nyo, yung Bcom natin 1.7 lang siya, hindi po yan normal. Tapos yung BE natin, ayun, oh, 4.9 lang. So hindi ko mahagilap yung BGH at saka BGL natin. Baka nagtatago lang yan. Pero for sure, hindi po yun, wala po yung supply yun, no? Wala pong lumabas na BGH at saka BGS. Ito kasi hindi normal yung kanyang swapping. So hanapin natin kung meron tayong mahagilap. Makita ang test point sa may BGH at saka BGL. So far wala tayong nahanap, no? Ayan, walang BGH, BGL na test point. Ayan, so tutok natin, wala talaga, wala akong nakikita or nababasa.
So gagawin natin ngayon, bali dito sa may side na to yung parang spot, no, na parang may crack siya, may problema yung panel. So gagawin natin ngayon, i-disable natin, kakat natin yung LC1L2 niya, pati yung clock niya. Eto, 8 pins lahat yan. So ito, kakat natin to. Titingnan natin kung meron bang resulta, lalabas ba yung display or ganun pa rin. Tapos niyan, madali naman tong ibalik kung makat na natin to, kasi ihinang mo lang siya, i-short mo lang, kukonekta na siya, diretso na. Mababalik natin yung linya. Tapos kung walang resulta dito, lipat tayo dito sa may right side natin, cut din natin yan. Then testing, kapag walang resulta, wala yung repair natin, no. So unang gagawin natin, dito tayo sa may left side magsisimula. Ito, kakat natin tong linya na to, yung LC1 pati yung hanggang clock 6. Ayan. So ito na nga, no, mabot po tayo sa suktulan ng ating pagre-repair. And diba sabi ko kanina, yung unang tira natin dito sa may side na to, ayan, sa may left side, focus natin. Ayan. So sa may left side tayo tumira, no. Napapansin nyo dito, bali kinonekta na pa natin ulit yan, kasi nung makat ko dito na side, tinest ko yung voltahe ng EB ng BEE natin na supposed to be 15 volts. Walang epekto, ganun pa rin siya, ganun pa rin yung resulta niya. 4.9 yung kanyang voltahe, no. Yun nga, 4.9 pa rin. Tapos yung Bcom natin, ito 1 point something, 1.9 pa rin, so hindi pa rin siya normal. Then wala pa rin tayong, hindi pa rin nag-uusilit yung ating level shifter. So ang ginawa ko, kinonekta ko siya ulit, ayan, no. Kinonect ko ulit, and lumipat ako dito sa may kabilang side, sa may right side natin, dito sa side na to. Ayan. So kuha tayo ng pantutok, wait lang. Ayan, o. Lumipat tayo dito sa may side na to. Ay, ito na side. So ito yung side naman ng ating clock at saka swapping ng LC1, LC2. Ito naman yung side ng ating papuntang right side. Ayan. So ginawa ko, pinutol po natin yan, o. Kita niyo ba yan? Kita niyo ba yung daan ng ating pagputol, pagkat niyan? Ayan, o. Nakat na po natin yan, wait lang. Focus pa natin para makita talaga. Ayan, o. Naputol na po natin lahat yan. Bali, ano po yan? 10 pins. So 2, 4, 6, 8, 10. LC1, LC2, clock 1 hanggang clock 6, at saka bis, SR and STB. Ano yun? Tama ba tayo? Eto, bis, SR, tapos STR pala. Ayan, pinutol po natin yan lahat dito sa may right side natin. Ayan. So ito yung result. Tingnan natin kung lalabas ba yung kanyang, magno-normal ba yung voltahe ng ating BEE na 15 volts sana. Ha? Ilang gam? So saksak natin. Ayan. So standby siya. Pinutin natin yung kanyang power. Then yung BEE natin, tutok tayo sa may BEE. Hindi pa nakapag-on yung unit natin, no? So pinutin ko lang. Ayun, bumukas na rin yung backlight, oh. Yan, so BEE, tutok natin sa may BEE. Ayun, oh. Tingnan nyo, normal na po yung kanyang voltahe, 15 volts. Nag 15 volts, lumabas yung 15 volts. Matapos nating may cut yung side na ito. So dito naman yung Bcom, tingnan natin kung magno-normal yung supply ng Bcom natin. Bcom, ayun, naging 5.2, kanina 1.9 yan. Oh, nag-normal na po siya, naging 5.2 siya. So tingnan natin yung LC1, LC2 natin. Dito tayo. Ito yung LC1, LC2 natin, eh. Ayan. So tingnan natin yung LC1, LC2, nakatutok tayo. Negative 8. Ayun, nagpa-positive naman siya. Nag-BBJL, nag-BBJH, ayun, oh. Ayun. So nag-swapping na po yung LC1, LC2 natin, oh. Nagpalitan ng voltahe. So ibig sabihin yan, nag-oscillate na po yung ating level shifter. So tingnan natin kung meron na bang display. So kahit dito na side yung parang may tama ng panel natin dito sa side na to. Dito na side yung may problema na parang ano siya, parang basag, no? Hindi, parang basag nga. So nung makat natin dito, hindi pa rin lumabas yung supply, nag-normal. So ibig sabihin nun, hindi dito yung problema. Dito sa may kabilang side na walang tama. Ayan. Tingnan natin. Ayun, oh. Ayun, lumabas pero wala na. Ayun, oh. Tingnan nyo.
Siguro, iwan ko lang kung ano, dati na ba tong ganyan. Ano kasi, kinarga tong, yung sinakyan nito is tricycle, tapos, yung problema niya, panilisyo, walang picture. So, iwan ko lang kung sa pagkarga ba niya ng tricycle nito, kasi dito naman sa shop, sinipti po natin to, wala naman tong, ano, hindi naman po siya nakalapat. Basta nung tinest ko siya nung pagdating, andyan na yan. Yun na yung parang problema dyan. So, dito, ayan o. Yung side na may tama, na may basag, ayan. Yan yung nakaroon ng vertical bar lines. Oh. Parang patay na yan mula dito hanggang dito. Ayan. Pero yung dito sa may bandang baba, sa may bandang baba at saka papunta dito sa may side na to na hindi nadali ng crack, normal. Pero yung side na may crack, yan yung may problema. Ayan. So ito, kailangan talaga siya palitan ng panel, no? Ayan. So papaalam mo natin sa may-ari kung dati na bang merong ganyan yan, or baka sabihin niya, no, tayo yung dahilan kung bakit nagaganyan siya. So basta yung chinek ko siya, normal naman, walang problem. Hindi, yung chinek natin pagdating, ganyan na talaga siya, walang picture. So nung tinesting natin, tinroubleshoot natin, nagkaroon na siyang display, pero nga lang meron pa rin, may tama na yung panel, no? Ayun, yun, no? So yung vertical bar lines niya diyan, ano yan, hanggang dito lang yan, parang nasa mga, hindi naman siya 1/4, no? Nasa mga 2 inch yung ano niya. Tapos yung dito naman, normal naman siya. So papalam lang muna natin sa may-ari to, tsaka para magkausap ano tawag doon, yun, may problema din pala dito. So medyo tagilid yung repair natin, no? At least napa-display natin at troubleshoot natin, and ano to, mas makagamit pa rin yung video natin sa mga kapwa technician natin na makaka-encounter ng ganitong problema, ganitong top board, ganitong unit, ganitong model. Then walang problema, walang crack yung panel, no? So ganun lang naman yung proseso ng pagre-repair. Ang problema lang sa ating ginawa ngayon is merong problema, may crack yung panel natin, no? And hanggang dito lang siguro yung video natin, mga par, and maraming salamat pala sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always, and kung bago ka pala sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pagka-share na rin para maraming makapanood ng video natin, no? So hanggang dito lang, salamat and peace out.